Hey guys, so meron tayong biglaang trip ngayong araw na to. Papunta tayo ng Batangas. Out of town trip. Sayang yung sayang yung long weekend. So ngayon, ang gamit natin ito. Si Geely Okavango Urban Plus. Ayan. So, ang gagawin natin today, sayang naman yung trip natin. Magpo-fuel consumption test na rin tayo. Syempre, expected natin hybrid na si Geely Okavango, although mild hybrid lang siya. Pero sabi nila, kaya daw maganda mga hybrids kasi matitipid sila sa fuel consumption. So syempre gusto ko malaman ilang kilometers per liter ang kaya nitong takbuhin. Yan, so makikita nyo ngayon, meron na ako mga sakay, mother and mga kapatid ko, just yung family ko. Meron pa tayong susunduin, yung ate ko tsaka yung husband niya. Punta muna tayo doon. Samahan nyo kami guys kasi yung trip natin for today is hindi lang basta fuel consumption test. Excited ako dahil this is the first time na pupunta kami ng family ko ng Batangas. Puro kami north lang kami lagi pumupunta. Ngayon lang kami makakapunta ng south. So Batangas, exciting to. Ano bang lugar yun? Lemery, Batangas. Okay, tara na guys. And syempre guys, every long trip natin, fuel consumption test, pakagam muna tayo syempre. Ito na, yung gasoline station. Malayo-layo yung trip natin, Lemery, Batangas. Gasolina na tayo. Wrong timing yung paggasolina natin. Katataas lang ng gasolina. Papapul tank lang muna ako. Papunta pa lang ako ng Batangas guys. Talaga-salaga daw ng 2.4. 2.4 agad. Ito bossing. Yan. 2.4 na gasolina pa lang. Magtutog-gate pa tayo mamaya sa Skyway. Magkano entrance na? Entrance pa lang, 129 na sa Skyway. Pag exit ng malaki. Okay guys, so nakapagpagasolina na tayo. 34 liters yung naikarga sa atin. Pero magre-reset muna tayo. Wait lang paano ba mag-reset nito? Trip, all clear natin. Reset, yes. Reset successfully, ayan. Tignan natin kung naka-reset na nga siya. Pero tandaan nyo na rin yung ating odo, which is 12,388. Tingnan natin kung na-reset na yun. Ayan, naka-reset na yung trip natin. 0-0 na. Okay guys, let's go. Manunundo muna tayo ng mga kasama pa natin. Meron pa tayong susunduing isang pamilya. Kasya pala sa Okavango, 3. Sa likod, 3rd. And guys, so kompleto na kami. Tara, pupunta na tayo ngayon sa Lemery, Batangas. Sa atin nakapagpabuka na? Punong-puno kami ngayon guys. So masusubukan din natin tong si Geely Okavango sa long trip. Tapos punuan pa, di ba? Ayan, so pakita kami ng Skyway guys dito sa may Quezon Ave. At dahil hindi ko alam kung meron akong load, cash lane tayo. Buti na linggo ngayon. Walang kapila-pila rito sa Skyway. Entrance pa lang, magkano na rito? 120 plus na. May ticket lang ata muna rito. Hindi, may bayad na yan. May bayad na ba agad? 129. 129 ba? Guys, so nandito na tayo sa expressway. Ay, sa expressway. Sa Skyway pala. Nakaka 21 kilometer trip na ako. Tapos napansin ko yung gauge ko. Bakit ganun? Yung ko ng gauge, fuel consumption ko parang may bawas na agad. Tama ba yung tingin ko? Naka 20 kilometers pa lang ako sa badang part 2 ng Skyway. Pakita mo nga mama yung lugar. Nasa taba tayo. Galing lang tayo ng doon lang ako nagpagasolina sa Visayas Avenue, Quezon City. Pero saan lugar na ba to? Hindi ko kasi kabisado to eh. Pero nakaka 21 kilometers pa lang ako mula nung nag-reset tayo. Bakit may bawas na? Ano ba yan? Malakas ba itong Okavango? May bawas na agad yung gauge ko. Although ang ginawa ko kasi dito guys, gasoline engine kasi to, hindi ko pinasagad. Auto full lang. So ang plano ko, pagka uwi natin, pag nagpagasolina ako, auto full lang ulit. Same gasoline station naman yung gagawin natin. Same gasoline station, same pump. Tapos auto full lang din. Tingnan natin kung malakas ba sa gasolina tong Okavango na to. First time ko to na ilan na ba yung review natin na sasakyan ng fuel consumption? Parang 4 na yata o 5. Ngayon ko lang naranasan na naka 20 kilometers pa lang ako nabangasan agad yung gasoline gauge. Paano ba to? Nadiretso na tayo. Nandiyan na yan eh.
Pero parang ano na to eh, saan ba itong lugar na to? Naiyak na kasi puro signage na naiyak sa nakikita ko eh. Guys, tignan nyo. Pupunta kami Batangas. Mamaya lalakas ng alon, bawal maligo sa dagat. Sana naman makisama yung panahon. Okay lang yung ambon-ambon na ganyan, pwede yan eh. Pero kapag bigla lumakas yung bagyo, patay tayo dyan. Guys, nasa S-Lex namin, tignan yung panahon. Ano ba yan? First time kong pumunta ng Batangas, tapos ganito pa yung ano, parang wrong timing yung labas namin. Ganyan guys, oh. Parang palakas ng palakas yung ulan ah. MCX na to eh, MCX Hosanna Heights. May bagyo at. Bagyo? Wait tayo? Where arrived Batangas? Batangas City na tayo. Batangas City. Mommy, we need our Welcome to Batangas City. Ito guys, nakakaano na tayo? 110 kilometers na tayo na tinatakbo. Pero, according kay Waze, 30 kilometers pa tayo away. So mga 140 pala yung layo. 12 o'clock tayo darating doon. Batangas City, nakalagay. Wala na masyado sasakyan dito guys, oh. Yan lang, oh. Gusto nyo malaman kung magkano yung toll gate na babayaran natin. Tandaan nyo guys, nag-entrance tayo kanina sa pangalan na? Quezon Out, Skyway. Ano yung wallet ko? 524. Buti na may laman na ano yung ano natin, yung RFID natin. 524 yung binayaran namin ngayon sa exit. Kanina nung pumasok tayo ng toll gate sa Skyway, magkano yun? 129. 129. So 524 tsaka 129. Grabe, 653 pesos. Ganon, toll gate pa lang yan ha. O diba? Sa mga pupunta rito sa Batangas, alam nyo na. Ano ba exit yun? Nilabasan natin na yun. Hindi ko rin alam. Pakita mo na lang yung kalsada, baka alam nila kung anong kalsada to. Basta kanina nadaanan namin, welcome to Batangas City. Batangas City. Sa ikalawang exit sa Sabi. Batangas Diversion Road. Ito Batangas Diversion Road na raw to. Baleta Road. Ayan. Nag-stop over muna kami para mamalengke. Mamalengke muna kami ng lulutuin pagkain doon kasi mag-overnight stay kami. Yan yung ate ko. Kala mo natulog lang. Muulan-ulan pa. Prutas ate. Doon na lang, may prutas doon. Yan, kapag nandito tayo sa Batangas, huwag niyo palalampasin yung tapa nila. Tapa tsaka, ano yung isa mami? Longganisa. Tapang baboy. Wala silang tapang baka eh. Mas maganda sana masubukan natin tapang baka nila, no? Tapang taal ang tawag sa kanila. Tapang taal. Taal. Twin Lakes. Twin Lakes. Saan yung Twin Lakes? Straight ahead. Anong mall? Mami. Ha? Centro Mall. Centro Mall. Ayun o. Yan yung mga bus papuntang Maynila o. Yung DLTV, yan yata yung mga nasa Cubao eh. Oo nga. LRT top. Tapos ayun o. Kalatagan, Nasugpo, Agoncillo. Dito rin daan. Kalatagan. So nakarating na kami at ito yung binaba ko muna silang lahat para matahimik. Naka 140, almost 143 kilometers trip tayo. Tapos makikita ninyo yung ating fuel gauge. Nasa 3/4 pa. Samahan nyo muna kami guys dito sa aming bakasyong umuulan. Ayan. Para makita nyo naman kung saan kami nagpunta rito sa Batangas. Bukas na tayo gagasolina ulit pag uwi namin. Eto na guys yung aming pinuntahan. RMS Garden Resort dito sa Batangas, Lemery, Batangas. Doon pa yung seaside. Yung mismo seaside. Pero nakasarado yung gate kasi tumawag daw yung Coast Guard, bawal daw maligo. Tapos ito yung nirent namin, nagkabana na lang kami. Hi mama. Meron ng libreng gamit ng ref, stove, may tubig. Tapos ito yung, hi mami. Sponsor si mami, sponsor. Ang ating major sponsor. Yan. So ito, meron kaming 4 na kwarto, 4 na kama. Ang dami namin, tingnan mo. Ilan yung kumasya sa Okavango kanina?
mga anak ko. Ayun o. Lahat na nakikita niyong tao ngayon dito, nagkasya kaming lahat sa Okavango. O, diba? Yan yung kwarto namin. Mamaya, may libre pa ng video okay o. Titirahin na naman ni Monty yan. Meron pa maganda rito kasi hindi na namin inabail, mahal. Hindi ko na tinanong. Malungkot naman yung una kong pagpunta sa Batangas, umuulan. Mamaya pupunta tayo dun guys sa may dagat, sisilip lang tayo. Sisilip lang eh. And guys, oh, tignan nyo. Kinandado nila para walang matigas na ulo. Lakas, tignan nyo naman yung alon. Go, di ba? Malakas yung alon. Pero ang ganda ng ano rito, walang bundok sa paligid, ano? Sana gumanda yung panahon bago tayo umubukas. Oo. Para man lang makasawsaw man lang yung pa ako sa dagat. Ito na yung tapa, ma. Niluto na agad namin yung tapa. Ito lang pala yung baon namin. Hindi talaga nawawala ang mani sa ano yun, no? Ano yun? Pichi-pichi. Mami, may nakikialam ng video, okay? Dahil wrong timing yung pagpunta natin ng Batangas, ayan, hanggang dito lang tayo sa gate para tayo mga nakakulong. Tanawin nyo na lang muna yung dagat. Grabe guys, oh. Yung tubig umaabot na rito sa bakod. Kahapon nang pumunta kami rin, mga banda dun pa yan. Yung tubig hanggang dun lang. Pero ngayon hanggang dito na sa bakod. Bukod sa ang lakas na ng alon, mukhang high tide pa. Kaya kami ito ngayon nakakulong. Para kami mga presong hindi makalaya. Ito guys yung resort na pinagstayan namin dito sa may Lemery, Batangas. RMS Garden Resort. Yan. Marami dito. Nung pumunta kami rito kahapon, parang 5 ata silang tabi-tabi na garden resort. Namili na lang kami. Kasi, ayan o, meron pa nga dyan sa kabila o. Yan yung Family Bay. Tapos meron pa dun sa looban. Mamili ka, pwede ka naman sumilip muna kung sino yung may pinakamagandang rooms, tapos yung infinity pool. Kasi yung pool pala, syempre kailangan may pool. Kasi tulad yan, masama yung panahon, tapos hindi pwede maligo sa dagat, tapos wala pang pool yung pinili mo. Anong gagawin mo rito? Diba? Ano ka lang sa loob ng kwarto, sana tulog na lang sa bahay nyo, di ba? Tapos yun guys, yung gamit namin kahapon. Hindi ako Okavango. Kasi, sarap din yung gamitin. Tapos punong-puno. Punong-puno talaga. Bukod sa, kami. Kaya na tayo? 8 adult ata. Tama ba? Parang, mga na siguro mga 6 na, mga 7 adults, tapos puro bata. Puro bata. Yung 4. Dami namin, tapos puro bagahe pa namin. Ang dami. Kaya ni Okavango. Lakas din. Pero tignan ko mamaya yung fuel consumption niya, Kumalakas din. Mamaya pag-uwi natin, tsaka tayo pag-gasolina. Tissue ng pool. Pero tignan mo yung langit. Wala. Parang ngayon galit na galit ang panahon. Sarado pa, Sarado pa yun, anak. Lilinisin pa ni kuya yung swimming pool. Wow. Wow, swimming pool. Sarado pa eh. Kita pa na pagkakaturo niya yun. Swimming pool. O, mag-aalmusal muna tayo. Kasi wala pa.
Silip kami. Paalam tayo kay kuya. Kuya, silip lang kami ha. Yan. Dahil bawal maligo, tingin-tingin na lang tayo sa dagat. Mamayang 12 o'clock uuwi na kami. Makasilip man lang ng dagat. Hindi kami makakaligo sa lakas ng araw. So guys, open dito na yung tubig. Kahapon doon lang yan sa may Bandaron. Hanggang saan umabot tubig yan kuya? Minsan dito? Ha? Umabot pa doon? Grabe. Umahon daw doon guys kasi yung, di ba may rampa na. Umahon pala talaga doon kasi nakita namin yung lupa doon. Ganito rin oh. Diba mo? Kaya pala kulay itim din yung lupa doon. Ayun oh. Ay lupa, ay buhangin. Umaabot pala talaga doon. Nakasi oh. Kaya nga tingnan mo mami oh, hanggang dito yung ano, yung halatang inaalog ng ano. Oo. Rap. At least nakapunta kami sa seaside. Hindi pwede maligo ngayon guys pag ganyan kalakas ang ulan. Kaya ano, ang hangin. Yan. So bago kami umuwi ng 12 o'clock, buti binuksan yung gate. Pero bawal talaga maligo. Yan. Ang dami na namin oh. Yung ibang guest din nakisilip na. Yung mga anak ko nagkatyaga na lang sa gilid. Ano, ganito lang tayo. Huwag na kasi tayo lalakad kapag masama ang panahon. Yan. Ginusto namin na mamasyal ngayong ano may ulan Yan, hindi kami makaligo, o diba? Baby, hindi ko makaligo. Kanina pa lang, hanggang dito lang kami guys. Buti nga sumusunod din lahat ng ano. Siyempre for your safety rin, diba? Kahit yung magustuhan mong maligo kung malalagay ka naman sa alanganin. Grabe, lakas ng hangin. Medyo mababa na yung tubig. Pero tingnan mo naman yung mga iniwan niya na kalat. Binalik lang ng dagat yung basura sa atin. Isa pa nila yan. Oo. Uwian time na guys. Kung kailang uwi na kami tsaka na umaraw. Ayan. Asa na sila? Pakakakot mo na. Naghahakot na rin kami guys. Ano na rin? Mga 11:30. So, mami hindi ko pa naloloadan yung ano natin ha. RFID. Papaload muna ako para ano, expressway na tayo. Ay ano tayo, skyway ulit para mabilis. So as of now, kahapon no, nakaka 143 na yata ako. Mamaya papakita ko sa inyo kung ilan yung gauge natin. Nakapag-search na kami sa Waze guys. So base kay Waze 3 oras yung aming biyahe. 2 hours and 50 minutes. So 3 oras din, tas 142 kilometers. Uulan na naman no. Tignan mo. Grabe. Umalis kami doon, umaaraw na, tapos ngayon umuulan na naman. Bumaka siguro dito kahapon guys, kasi dumaan kami rito, wala naman yung mga basura ng mga buko na yan Pero ngayon, tignan nyo nasa dagat lang kahapon yung mga yan Sa dagat diba, ang daming ano ng buko. Ngayon tignan nyo rito sa kalsada. Kaya malamang bumaha kahapon na wala kaming kaalam-alam. Yan naman pati dito sa gitna ng kalsada may tingnan mo. Diba? Kaya nga, baka nga bumaha, hindi lang natin alam. Grabe Yung kanal, wala Ay napuno kasi yung kanal nila no. Ang laking kanal na no, napuno pa. Tingnan mo yung kalsada Diba? Maputik. Pero hindi ganun kalakas yung ulan kahapon, di ba? Tuloy-tuloy lang. Ay, tuloy-tuloy lang. Si MG Si MG nakatawid, mabilis pa. Sige na kuya, mauna ka na. Swimming. Sinusundan na nga namin yung traces ni Wigo kung saan siya dumaan Kaya nga Deep naman Maano din pa. Ay mas malalim dito kumpara doon sa tinatayo mas hanggang binti ng lalaki Kaya nga. Tapos may kasabay pa tayong truck car wash. Kailangan natin magpa-car wash pa uwi Siyempre.
Yes, Sandy Boy. Yun o. Kaso nga ba ng traffic na yan, no? Kaya nga. Yun o, grabe yung putik ko. Tingnan mo naipon na putik tsaka mga nyug sa gilid. O diba? Ngayon lang natin makikita ngayon yung magandang view ng kalsada. Kahapon ulan ng ulan eh. Halos walang makita eh. Pero nagro-road widening dito. Galing pa sila Maynila. Ngayon sila mamamasyal. Right timing, tayo wrong timing eh. Yan guys, so may nakita tayong gasoline station dito na Petron. Try natin baka mas mura na yung gasolina rito. Papagasolina na rin tayo. Total mahaba-haba na rin naman yun na biyahe natin, 192 kilometers. Pwede na rin nating basis yan kung malakas pa sa gasolina tong Geely o Cabango. Tingnan natin kung mura rito. Pinadaanan namin kanina ano lang eh, 66. Sa Maynila 68 eh. Dito ba magkano? Silip tayo, silip. Yan guys, so nag-filling up na tayo. 66 din daw dito. So mura. Naka 192 kilometers tayo. Convert na lang natin yan sa 193. Total 300 meters na lang naman. Full tank. Bago tayo dumiretso sa ating pag-uwi, since nakapag-gasolina na ako, mas mura rito ng 2 peso, sayang din per liter. Eto na, pinataw na sa inyo kanina, 192.7 kilometers. Yung ating total na natakbo at surprisingly, parang matipid. Punong-puno kami guys, punong-puno yung aming sasakyan. Ilan kami rito sa loob ng sasakyan tapos bagahe pa namin. So, 192.7 kilometers ang aming natakbo. Ang pinagasolina natin, ilang litro? Kita ba? Yan. Kita? 20.69. Nakita na nila? Ito to, 20.69. Divide natin by 20.69. So, nag-average tayo guys ng 9.31 kilometers per liter. Mula Quezon City hanggang Batangas, tapos Lemery, Batangas hanggang hindi ko alam kung anong part ng Batangas to, basta nasa ano pa kami, Star Tollway pa lang kami nagpagasolina. Ay, ito may resibo eh. Joking. Star Tollway. Ayan, kilometer 79 Star Tollway. So 9.31 kilometers per liter. Punong-puno kami guys. So impressive ah. In fairness, matipid. Matipid nga to. Kasi mostly kapag nag-charge na yung ating 48 volts EMS, nag-smart coasting ako, nagkikick in naman yung smart coasting, kaya talagang nakakatipid din pala si Geely o Cabango compare ko dun sa ibang mga naka 1.5 liter. Take note, 3 cylinder lang si Geely o Cabango compared sa mga naka 4 cylinder na mga naturally aspirated na engines. Mga iba ko na-review dati. Tipid. Okay guys, so pauwi na kami ngayon. Hindi na ako mag-video para ma-enjoy na lang din namin yung scenery, no? Ngayon namin na-appreciate yung ganda ng paligid. Kasi kahapon, ang dilim, maulan, hindi namin napapansin yung kagandahan ng paligid. Pero ngayon, muni-muni na lang kami. Salamat guys sa inyong panonood. Next video tayo, comment kayo kung anong sasakyan yung gusto nyo i-review natin, tsaka gawa natin ng fuel consumption test, okay?